Gagamitin ng headguard si Yuo at kanyang mga kaibigan ng tamang pagkakatao. Sa kabilang banda, si Yuo ay nagbukas ng tarangkahan ng piitan. Humingi ng proteksyon sa gwardya at agad na pumayag ang headguard bilang isang paraan ng pag-asa. Ang headguard ay sadyang nag-iwan ng signal sa pamamagitan ng smart signal tracker para mahanap ni Maisol ang kanilang mga coordinate. Sa wakas ay nakarating na sila sa life dungeon ng gubat, which was level 40. Ang dungeon ay may magandang view na may malawak na hanay. Ang piitan ay hindi kasing takot ng isang level 40 na piitan. Na-curious din sila kung anong klaseng halimaw ang nasa loob. Naghintay sila ng mausisa at marugdog. Nakita ni Ruin Tanchi ng isang malaking puno. Ayon kay Sushi Aji, iyon ang mundo ng boss monster. Hiniling ni Luofang kay Sushi Aji na turuan siya para labanan. Natawa lang si Zusha Ai at hiniling kay Wufang na manatili sa likuran niya para hindi siya mawala ng buhay. Sa kabilang banda, agad hiniling ni Yuo kay Wise na mabilis na pag-aralan kung ang piitan ay magagamit upang magtayo ng isang kuta. Pagkatapos nito, inihayag ni Wise na ang piitan ay nakamit ang klasifikasyon para sa pagtatayo ng isang kuta, ngunit mayroon lamang 3 stars. Sa kanyang puso, medyo nadismaya si Yuo dahil umaasa siyang makakuha ng 5 stars bilang lokasyon ng pagtatayo ng kuta. Ang paglalakbay na ito ay tila nagbibigay lamang sa kanya ng karanasan. Noon ay itinuro ni Tanchin ang isang bagay sa langit na mabilis na lumilipad patungo sa kanila. Isa itong level 25 na nakikipaglaban sa Wyvern Monster. Agad na tinaboy ng punong bantay ang halimaw at hiniling sa bawat isa na huwag magpanik habang kasama niya ito. Nagsimulang umatake ang headguard kasama ang mga miyembro. Ngunit para kay Yuo na ang pag-atake ay hindi sapat na unified at tila kulang din sa pagsasanay. Bagamat sa huli, nagtagumpay sila na talunin ang halimaw. Great at proud ang pakiramdam ng kapitan dahil napatay niya ang level 20 monster. Gayun din, agad na pinuri ng mga gwardya ang kadakilaan ng kapitan at kung paanong hindi nila kailangang mag-alala kapag malapit na sila sa kanya. Ngunit biglang lumitaw ang isa pang halimaw na isang maliit na pagpapakita na ang halimaw ay level 40, Snocky in Dragon Monster. Ang galit na halimaw ay madaling kumagat at itinapon ang isa sa mga gwardya. Sumigaw siya ng tulong mula sa pinuno ng gwardya, ngunit hindi siya nakaligtas. Natural ang headguard, hindi makapaniwalang nawala ang kanyang mga miyembro kaya pagkapasok, sinubukan ng punong gwardya na salakayin ang halimaw na mag-isa. Nagtataka rin siya kung bakit si Zuki Aji, na nasa level 55, ay parang tanga lang at hindi tumutulong. Kahit na si Sushi Aji ay alam niyang mas mataas ang level kumpara sa kanya. Para kay Sushi Aji hindi niya kailangan ng pinuno para protektahan niya. Ayon kay Sushi, AJ gagawin niya kung kailangan niyang tumulong. Ngayon ay agad kang kumilos si Yuo dahil kailangan pa ang presensya ng headguard. Ang layunin sa oras na ito ay malayo pa doon, at ang bantay ay magiging kapaki-pakinabang pa rin. Sa isa pang punto mamaya, si Zuki Algi ay agad na pumasok upang tumulong. Tila sa kanya na kahit na ang level 40 na mga halimaw ay maaaring hawakan ng hindi pinagpapawisan. Noon ay nakatanggap si Yuo ng abiso na may isang misteryosong itlog ang biglang nag-react ng malakas. Si Yuo ay likas na mausisa kung ano ang nangyari sa itlog. Ang itlog ba ay nawala o may masakit? Gayunpaman, napagtanto niya na marahil ay naramdaman ng itlog ang hininga ng parehong angkan at nais na mapisa. Ang misteryosong nilalang ay patuloy na hindi mapakali. Iniisip ni Yuo kung gusto ba talaga ng misteryosong itlog na lumabas sa shell pagkatapos ng napakatagal na pananahimik. Hiniling niya sa itlog na huwag mabalisa at kunin ang anumang sangkap na nakuha niya noon, para mas maging kalmado siya. Ang mahiwagang itlog ay maaaring gumamit ng dila ng halimaw o paa ng arthropod. Makikita ni Yuo na sa wakas ay huminahon na ang itlog, ngunit tila may kinikimkim pa rin siyang kakaiba. Pagkatapos ay sinabi ni Wise na ito ay pansamantalang gumana, ngunit ang kanyang lakas ay hindi sapat upang hindi niya masira ang mga dingding ng mga shell. Sa wakas ay sinubukan ni Yuo na tumulong sa Dragon Heart na dati niyang nakuha. Hiniling niya sa itlog na kainin ito para lumabas ito sa shell. Ngunit tila natatakot talaga ang itlog. Habang si Yuo ay nagtataka kung ang itlog ay talagang natatakot sa aura ng nakatataas na lahi, ngunit iginiit pa rin ni Yuo dahil ang puso ng dragon ay isang piraso lamang ng karne. Pagkatapos ay sinabi niya na ang itlog ay ganap na walang lakas at mas mabuti na lumiit sa shell upang ito ay manatiling walang silbi na itlog magpakailanman. Ang itlog ay naging lubhang nalungkot.
At yun mismo ang inaasahan ni Yuo. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang magiging itlog. Ang itlog ay sinira mismo at nagkaroon ng napakalakas na presyon sa itlog ay sinira ang sarili nito at nagkaroon ng napakalakas na presyon ng sa kalaunan ay napisa ang itlog sa isang battle pet at hiniling kay Yuo na bigyan ito ng pangalan. Nag-isip si Yuo ng isang angkop na pangalan at bilang isang fighting pet, kung gayon ito ay dapat na isang dominanteng pangalan. Pinangalanan ni Yuo ang itlog na si Pet Chung. Sa kabilang banda, nakikipaglaban pa rin ang head guard sa mga halimaw. Kahit nagpupumiglas siya, sa wakas ay nagawa niyang talunin pagtapos ay nataranta ang head guard sa nangyayari sa likod niya. Nakita niya si Chi Hong, na level 6 lamang, ay madaling hawakan ng isang gwardya pagkatapos ay handa siyang barilin. Bukod dito, ang halimaw ay nasa gitna lamang ng isang grupo ng mga tao. Ibig sabihin ay naghahanap lamang ito ng bingi, bagaman hindi ka makakakuha ng maraming karanasan ng mga puntos, kahit na magtagumpay ka sa pagpatay sa kanya. Gayunpaman, una talagang kinagat ni Chiang ang sandata ng lalaki. Inatake din niya ang kalasag ni Sushi kahit walang ginawa ang lalaki. Sa wakas ay namagitan ang head guard para tapusin ang Chiang, ngunit agad na sinabi ni Yuo na hindi ito halimaw, ngunit isang battle pet na si Yuo ay humingi ng tawad dahil ang Crimson Cosmetic ay napaka-agresibo noong ito ay ipinanganak. Ngunit nalungkot si Sushi dahil nasira ang kanyang kalasag at gusto niyang naibalik sa kanya ni Yuo ang mga cuff sa pag-aayos. Sa wakas ay sinabi ni Yuo na oo. Sa kabilang banda, alam ni Ruin Tianjin na ang Crimson Cosmetic ay nagmula ang itlog sa Shadow Forest na nakuha ni Yuo. Tuwang-tuwa si Ruin Tianjin dahil sa wakas ay napisa ang itlog. Talagang namiss at gustong yakapin ng dalaga ang Crimson Comet, na dati ng pinangalanan na Long Wong. Habang si Yuo ay nagpaalala sa lahat na dapat silang mag-ingat dahil bata pa si Chihang at normal lang na hindi basta-basta na gustong lapitan. Ipinakilala silang lahat ni Yuo kay Chiong bilang mga kaibigan na dapat tandaan. Maya-maya lang ay nakarinig sila ng dagandong. Naghinala si Yuo na hindi sila tinanggap ng may-ari ng kagubatan at sa halip ay naramdaman ni Chehang. Hinarap ni Chehang ang kapitan ng gwardya na wala nang pakialam dahil pagkatapos makipaglaban sigurado na ang mga halimaw doon ay mapanganib. Pagkatapos ay hinati ng guard captain ang team sa dalawang squad at hiwalay na galugarin ang piitan, na magiging mas mahusay. Magkikita silang muli sa dulo ng malaking tree view. Sumang-ayon si Yuo at iminungkahi na gamitin nila ang channel ng koponan upang makipag-ugnayan sa kanila anumang oras, sa kaso ng mga hindi inaasahang sitwasyon. Sa wakas ay nagpaalam na ang kapitan ng gwardya. Ngunit naiisip ni Yuo alam niya na siguradong makakaharap siya sa problema. Ang kapangyarihan na ginamit niya noon ay hindi man lang naipakita ng buo ni Yuo. Napagtanto niya na si Yuo ay wala sa level 6. Kaya naman, binalak niyang ihiwalay ang sarili at iwan ang team para mapanood niya si Yuo mula sa likuran. Sa kabilang banda, si Ruin Tianjin ay labis na kinabahan at nasa sabik dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na pumasok sa isang piitan ng desyerto. Ang piitan ay tila sa kanya ay isang mahiwagang bersyon ng lupain ng Shadow Forest. Agad namang kinumpirma ni Yuo. Tinanong din niya si Zuki Aji, batay sa kanyang kaalaman at karanasan kung mayroon siyang anumang pananaw sa iba't ibang uri ng piitan na lumitaw sa mundo, o hindi bababa sa mga nabisita na. Sinabi ni Sushi Aji na hindi niya alam dahil para sa isang treasure hunter, ang pangunahing linya ng negosyo niya ay mga lugar o bayan at hindi dungeon at isa itong bagong piitan. Iyon ay isang bagay na kabilang sa isang propesyonal na pangkat mula sa isang malaking grupo. Kadalasan ay hindi sila madaling makapunta sa piitan maliban kung nakatanggap sila ng detalyadong gabay. Alam ni Sushi Aji na ang mga piitan sa mundong ito ay nahahati sa maraming uri at tanawin tulad ng pagpapatakbo ng mapa at pagpunta sa hindi kilalang mga lugar na nagsasagawa ng mga pakikipagsapalaran at kaligtasan. Kinukumpleto ang bilang ng mga labanan at pagpatay at paglutas ng mga puzzle upang subukan ang IQ kahit anong uri. Walang makapagpaliwanag kung ano ang hitsura at paggana ng isang piitan at gumagana. Ang tanging bagay na maaari mong gawin ay umangkop at gamitin ito upang palakasin ang iyong sarili. Idinagdag ni Ruin Tianchun na napakaraming uri ng mapanganib at kawili-wiling mga piitan. Sana may dungeon na may magical girl appearance. Pero sa pagkakataong yun, dumating ang isa pang halimaw na ang level 40 monster na pinangalanang Spinosaurus ay lumitaw sa likod ni Ruin Tianjin. Ngunit agad siyang inatake ni Chu Hong. Humingi ng paumanhin si Ruin Tianjin sa pagiging pabaya at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas.
Pinuri ni Yuwu si Chiang at tuluyang iniwan ang halimaw sa kanya. Galit na galit si Spinosaurus dahil nagawa ni Chung na putulin ang dila nito. Mas nagulat si Yuwu na ang halimaw ay nakakapagsalita na parang tao, gayunpaman, kakaibang sigaw lang ang narinig ni Zuo Shaoji sa oras na yon. Sinabi ni Wise na si Yuwu at Chiang ay may espiritu ng Lincoln, mga pangunahing katangian at kakayahan, kung saan makakaintindi ng wika ng lahi ng dragon. Naunawaan at kinumpirma ni Yuwu ang punto tungkol sa pagkakatulad ng mga pangunahing katangian, dagdag ni Wise. Si Yuwu ang may-ari ng nakalink na hierarchy system. Nangangahulugan niyon na bahagyang sa level ni Yuwu at bahagyang level ni Cha Hong kapag paglipat sa iba't ibang account, mababago rin ang kanyang mga katangian at hitsura ang pagbabago ng hostile. Nagsimulang maunawaan ni Yuwu na kasalukuyang ginagamit niya ang Chiang King's account, kaya ibig sabihin ginagamit ni Chiang ang fire attribute. Patuloy na umaatake ang Spinosaurus ngunit ayaw magpatalo ni Chiang. Sinabi ni Spinosaurus na hindi nagagana sa kanya ang mga trick ni Chiang dahil galit na galit siya. Ang pag-atake ng halimaw kay Chiang na nag-aalala sa lahat habang tumatalbog palayo ang maliit na dragon. Nakita ni Sushi Aji ang malaking pagkakaiba sa antas ng dalawa. Nag-aalala siya na baka may masamang mangyari kay Chiang kapag hindi sila tumulong, ngunit agad na hamarang si Yuwu at pinagbabawalan silang tulungan si Chiang. Gustong malaman ni Tanchin ang dahilan kung bakit ginawa ni Yuwu na pigilan si Sushi. Ipapaliwanag ni Yuwu, bilang ang kanyang battle pet na si Chiang ay hindi dapat nangangailangan ng tulong sa maliliit na bagay na tulad niyan. Mamatay man siya sa bandang huli, walang dapat pagsisihan. Sa puso niya, alam ni Yuwu na pagkatapos ibahagi sa kanya ang level ng link, hindi magiging problema para kay Chiang na labanan ang Spinosaurus monster. May pinaplano si Yuwu kay Chiang sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang baboy na kakainin ng tigre mamaya. Hindi makapaghintay si Yuwu. Nabasag niya ang isang malaking trunk ng puno nang makitang hindi napigilan ni Spinosaurus na tuyain siya. Ang isang maliit na bata kapag natalo siya, inilalabas niya ang kanyang galit sa puno. Ngunit tila ginamit ni Kihang ang puno ng kahoy upang tamaan ang Spinosaurus. Dahil dito, lalo pang nagalit si Spinosaurus at determinadong umatake hanggang sa durugin ang buto si Chiang. Gayunpaman, hindi tumigil si Chi-hang sa paghampas sa Spinosaurus gamit ang isang puno ng kahoy. Sinasabi ng Spinosaurus na ang maliit na pag-atake ay hindi masakit para sa kanya at kapag ito ay nakalaya, ito na ang oras ng kamatayan ni Chiang. Sa sandaling iyon, nagpaputok si Chiang na nagpainit sa Spinosaurus. Nagtagumpay si Chung na talunin ang Spinosaurus at nagresulta yun sa lahat ng pagtaas ng antas. Agad silang nagpasalamat kay Sushi Aji sa kasinabi kay Yuwu na narinig niyang sinabi ni Chong na Barb IQ. Bago kinumpirma ni Yuwu na tama nga ang narinig ni Zuo Shaoji. Alam ni Yuwu na sadyang ginamit ni Chiang ang discarding iyon sa pag-atake dahil ang mga tangkay at mga talulot na pinili niya ngayon ay may espesyal na aroma na isang masarap na pampalasa. Natitiyak ni Yuwu na naamoy ni Sushi Aji ang masarap na aroma ng barbecue Zuki Aji na may maraming taon ng karanasan sa pagtikim ng pagkain and ayan, kaagad na alam na ang barbecue ay isang nangungunang delicacy. Hindi nila inaasahan na si Chiang ay talagang eksperto sa pagkain. Pagkatapos ay binigyan ni Chiang si Yuwu ng karne at pinuri ng lalaki ang masarap na aroma ng pagkain. Sa wakas ay nagpa siya ang koponan na kumain bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay upang mabusog ang kanilang gutom na tiyan. Tiyak na masaya ang lahat, ngunit bukod doon, si Yuwu, na matagumpay na nagbukas ng barbecue bone dragon food graphic, ang ulam ay may malambot na buto na may kaaya-ayang lasa ng pampalasa. Ang pagkain na ito ay maaaring magpapataas ng tibay. Samantala, naamoy din ng mga gwardya na palihim na sumusunod sa kanila ang mapang-akit na aroma ng barbecue, sinubukan ng mga kumakain ng toast na huwag maapektuhan, kahit na napakasarap ng aroma. Hiniling ng punong bantay na tumahimik ang lahat pagkatapos makumpleto ang misyon at kunin ang pera. Makakakain din sila ng kahit anong gusto nila, ngunit lalong naiinis ang head guard dahil hindi pa dumadating si Mei Shou. Sa tagal niyang pinagmamasdan si Yuwu, ganun ang tagal na pakiramdam niya ay estranghero siya, sigurado akong hindi niya kalaban, at pinili niya munang pabayaan si Yuwu at iparaya kay Mei Shou. Samantala, sa labas ng gate ng piitan, dumating na rin sa wakas si Mei Shou. Hindi ine-expect ni Mei Shou na ang target ay mapupunta talaga sa dungeon ng ganon.
Masaya ang babae dahil makapture ni lahat sa isang location ng sabay-sabay, so I'll start the hunt. Tuwang-tuwa silang lahat dahil sa hindi inaasahang pagpasok nila sa piitan, lahat ng halimaw na nakasalubong nila ay madaling natalo ni Chiang. Kaya ngayon ay tahimik silang naglakad sa piitan, ngunit wala silang pagkakataong kumilos. Ganun pa man, nakaramdam ng saya si Ruin Tanchin. Dahil sa ganitong paraan kailangan lang nilang sundan ang isang pet na si Chiang at maaaring mag-level up ng sunod-sunod. Lalong namangha si Leo Feng kay Yuo para magkaroon ng napakalakas na alaga. Gusto din talagang ni Leo Feng na magkaroon ng alagang hayop tulad ni Chiang Longwong, ngunit mabilis na pinaalalahanan ni Chaozi si Leo Feng na agad na alisin ang gayong mga pag-iisip dahil ang mga alagang hayop sa labanan ay napakabihirang at ang mga gastos sa pagsasanay ay napakataas. Kaya't ang mga manlalaro sa entry level na tulad nila ay maaaring mahirapan ang pagmamay-ari nito. Bukod dito, ang mga alagang hayop sa pakikipaglaban tulad ng mga bagay na maaari nilang tumalo at labanan ang mga halimaw kapag sila ay ipinanganak ay talagang bihira. Plus si Yuo na kayang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili bilang isang culinary lover, nang marinig ang ganoong paliwanag ay napagtanto ni Luo Feng na para sa isang nangungunang tao na tulad ni Yuo sa battle pet kailangan niyang maging ganito kataas. Nagulat si Yuo nang marinig ang kanilang mga kausap at, sa kanyang puso, naisip ng binatang ito na ang kanyang mga kasamahan ay masyadong masama sa pagpapahayag ng kanilang sarili. Biglang nagkaroon ng kaisipan si Sushi Aji sa ideya para kumita. Agad na natuwa si Yuo nang marinig niya ito at tinanong ang kanyang malaking kasosyo na mabilis na sabihin kung paano ito gagawin. Sinabi ni Sushi kay Yuo na sa battlefield ay mayroong isang relic na tinatawag na The Beast Arena, at magkakaroon ng pinakamalakas na paligsahan sa alagang hayop paminsan-minsan. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang mga alagang hayop sa labanan ay makikipagkumpetensya upang matukoy ang pinakamalakas. Ang mga premyo ng kampyonato ay napakalaki. Bukod sa pera, mayroong maraming mga bihirang mga item at kahit na maalamat na kagamitan. Sa makatuwid, ito ay umaakit sa lahat ng uri ng mga tao mula sa lahat ng dako at ito ay isang napakatanyag na kaganapan. Hindi aakalaing ni Yuo may ganitong pangyayari. Napagtanto na lang niya na ang mundong ito ay mas malaki at mas mayaman kaysa sa kanyang inaakala. Naisip ni Sushi Aji, sa kapangyarihan ni Jiang, tiyak nakikita sila ng maraming pera. Kaya't ang susunod na bonus ay sagana si Sushi Aji. Habang dinadala niya si Yuo upang pumunta at anihin ito, naisip ni Yuo na sulit ito. Naisip ng itim na buhok na si Yuo baka maaari rin niyang kolektahin ang ilan sa mga bihirang bagay na kailangan para magtayo ng kuta. Ang pinakamahalagang bagay ay kailangang palawakin ni Yuo ang kanyang kaalaman sa totoong mundo at sa totoong mundo. Dahil hindi sa lahat ng oras na ito, palagi siyang nasa safe zone at limitado ang impormasyong mayroon siya. Habang si Luo Feng at Ruin Tianjin ay tiyak na nasa sabik at hiniling na maimbitahan sa kaganapan ng labanan. Habang sila ay nag-uusap, may isang babaeng nakasuot ng maskara ng hayop na nakatingin sa kanila mula sa taas ng puno. Ang misteryosong babae ay nakasuot ng damit na gawa sa balat ng hayop at may kasamang alagang hayop na nakamaskara rin. Bahagyang napangiti si Yuo habang sinusulyapan ang punong kinatatayuan ng dalaga. Sinabi ni Yuo na ang babae ay sa wakas ay nagpakita ng kanyang sarili pagkatapos na sumunod sa kanila. Sa napakatagal na katahimikan, agad na hinampas si Jiang, ang puno dahilan upang mabali ito sa dalawang tao sa ilalim nito at bumagsak bago pa man mahulog ang babae. Pinaulanan niya ng palaso si Yuo, ngunit madali siyang nahuli ng itim na buhok. Sinabi ni Yuo na ang mga pamamaraan at armas na ginamit ng batang babae ay napaka-primitive. Sinabi ni Yuo sa misteryosong batang babae na kung gusto niyang patayin ang antas ng mga sandata at pamamaraan na ito ay hindi sapat. Susubukang tanungin ni Yuo kung sino sila at bakit gusto nilang maging kaaway si Yuo at kanyang mga kasama. Ang misteryosong batang babae ay agham, ngunit ang kanyang saloobin ay napakakaiba, at sa unang pagkakataon ay sinabi ni Sushi na marahil sila ay mga katutubo ng piitan. Nagulat si Yuo sa narinig at nagtanong, hindi ba bahagi lang sila? Ipinaliwanag ni Sushi Aji na kadalasan ang mga monster-type dungeon ay hindi tirahan ng mga pambihirang tao. May napakabihirang pagkakataon lamang na makakatagpo sila ng native dungeon residents. Kaya hinala ni Shaggy na ang batang babae ay ang tunay na inapo ni Wo Wang na nagpakitang muli. Nakita ni Yuo na seryosong-seryoso si Sushi Aji kaya tinanong niya kung may pagkakaiba ba ang mga katutubo.
Ipinaliwanag ni Sushi Aji na ang mga katangian ng mga katutubo ay kadalasang nauugnay sa mga uri ng piitan, bagamat magkaiba sila, lahat sila ay may parehong mga tampok na nagpapanatili ng eternal life, na sa madaling salita ay buhay na walang hanggan. Iniisip din ni Ruin Tanji na ang mabuhay magpakailanman at maging walang hanggan bata ang pangarap ng lahat ng babae. Ngunit mabilis na sinabi ni Sushi Aji na ang katotohanan ay kabaligtaran dahil ang napakabihirang mga katutubo sa piitan ay hindi maaaring gumawa ng inisyatiba na umalis sa piitan. Nakikita sila ng mga taong pumupunta sa piitan at madalas na nauuwi sa masama. Lahat ng katutubong mamamayan ng piitan ay dadalhin at ibebenta sa mga human trafficker sa mataas na presyo o sa mga instituto ng pagsasaliksik at magiging mga research object sa larangan ng mga pananaliksik na bagay. At para sa dalawang katutubo na nasa harapan nila sa sandaling ito, bagaman hindi nila maipakita ang kanilang mga mukha, ang kanilang anyo at pagkakaiba-iba lamang ay maituturing na pinakamahusay na kaakit-akit. At tiyak na hahabulin sila. Sumang-ayon din si Yuo na sa mga huling araw na ito ang mga tao ay maaaring gumawa ng anumang bagay na lumalabag sa linya ng mga pamantayan upang makakuha ng kita. Sinabi ni Yuo sa misteryosong dalaga na ang swerte niya, dahil kilala nila si Yuo. Kahit mahilig sa pera ang binatang ito, hindi gagawa ng mga karumal-dumal na bagay. Agad na nagsabi si Yuo sa mga babae na pumunta agad at humanap ng mapagtataguan kung gusto nilang magtago at mabuhay. Upang hindi sila maistorbo, bumaba pa rin ang loob ng dalaga kay Yuo at malakas na sinabi na, bakit ko susundin ang isang dayuhang tao? Sa opinyon ng babae, si Yuo at ang kanyang mga kaibigan ang dapat na umalis sa bahay. Agad na inatake ng misteryosong babae si Yuo at kanyang alaga, gamit ang kanilang mga sinaunang armas. Matagumpay na naiiwasan yun ay Yuo, ngunit ang batang babae ay nagpatuloy sa pagbibiro at sinabi na hindi sila pinapayagan na sirain ang malinis na kagubatan na ito. Ngumiti lang si Yuo, at sinabing estranghero nga ako sa dalawang misteryosong figurang iyon. Ngunit si Yuo ang nagbukas ng piitan. Sa madaling salita, kay Yuo ang lugar. Kaya ang mga orihinal na naninirahan sa lugar na iyon ay si Yuo rin. Kaya may karapatang gawin ang anumang gusto ni Yuo sa kanila. Inilabas ni Yuo ang kanyang sandata, na puno ng kapangyarihan sa isang kidlat ng kuryente na nagpa-atras sa dalawang misteryosong nakamaskara na figura sa takot. Pagkatapos ay sinabi ni Yuo na wala siyang pakialam kung ang dalawang mahiwagang figura ay totoo at mga piraso o isang bagay na parang mga santo. Ngunit sinumang hamarang sa kanyang daan ay kailangang mamatay sa kanyang madilim at nakakatakot na ekspresyon. Labis na natakot ang dalawang misteryosong figura at tuluyang tumakbo palayo. Nakita ang ugali ng dalawang misteryosong figura, na inaakala ni Yuo, na immature at mahiyain ang ugali nila, kahit nakatago ang level nila sa langit ng dalawang misteryosong figura. Hula ni Yuo na sila ay kumilos ng ganoon dahil hindi pa sila nakikitungo sa ibang tao. Umaasa si Yuo na hindi na sila magpapakita para sisihin siya sa pagiging malupit. Inaasahan ng binatang ito na ang mga pangyayari ngayon ay magpapabagsak sa wakas ng dalawang mahiwagang figura mula sa pagod sa kanilang buhay at maging mas maingat sa hinaharap. Pagkaraan ng ilang distansya, sa wakas ay nahulog ang dalawang misteryosong figura dahil sa pagod. Hindi inaasahan ng dalaga na magiging ganoon kalupit siya, kahit level 6. Palang si Yuo sa kanilang akala ay ramdam na napakalakas ng layunin ng pagpatay. Nag-aalala ang figura na kung sila ay makatakas ng mas mabagal, sila ay maaaring mamatay sa mga kamay ni Yuo. Biglang isang nakakatakot na tawa ang narinig. Sumulpot ang head guard kasama ang kanyang grupo sa harap ng misteryosong babae at laking kontento na sa wakas ay makilala siya at naisip na ang misteryosong babae ay isang napakahalagang bagay at maaari silang yumaman kung ibebenta nila ang item. Nakaramdam ng pagtataka at galit si Kiki mula sa likod ng maskara. Ang misteryosong babaeng ito ay nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyayari sa mundong ito. Nagtatanong ang babaeng ito kung bakit maraming nanghihimasok mula sa ibang mundo. Ngayon ay pumasok pagkatapos matagumpay na mapanatili ang kapayapaan ng mundong iyon sa loob ng libu-libong taon. Ang mga lalaki sa grupo ng door guard ay tumingin kay Kiki na may wild na mga mata. Gustong-gusto nilang makita ang katawan ng isang babae. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nila makita ang totoong mukha sa likod ng maskara ni Kiki. Pero sinabi ng isa niyang kasamahan na kaya nilang gawin ito nang hindi natatanggal ang maskara ng dalaga. Tila sabik na silang isipin ang katawan ng isang katutubo na hindi nadumihan ng labas ng mundo. Kaya ito ay napakabihira at tiyak na dalisay.
Nang napakabilis sabay silang apat na inatake si Kiki, nakita ang kanilang ugali. Nagalit si Kiki at inakusahan silang walang hiya dahil sa pangahas na makipagpambuno sa isang babae. Ganun pa man, hindi natakot si Kiki na atikihin siya ng apat na lalaki. Mabilis na natalo ng misteryosong babae ang apat na lalaki sa isang atake lang. Maging ang gwardya ay nabigla nang makitang mabilis na natapos ang lahat ng kanyang mga miyembro. Pakiramdam ng amo ay isang napakawalang ingat na pagkakamali dahil kahit babae ito ay galing pa rin ito sa level 40 na piitan. Agad na itinaas ng amo ng guard ang kanyang baril at inatake si Kiki na mabilis na tumakbo para salakayin siya. Sa oras na ito, mabilis na inatake ni Kiki ang boss ng guard at naisip na medyo mataas ang level ng balbas na lalaki. Ngunit hindi kasing lakas ng level ng 6 na tao na nakilala niya kanina sa huling 2 taon kung saan nakilala niya ito at nakilala niya. Hinala ni Boss Beard, si Yuo ang tinutukoy ni Kiki. Ngunit huli na ang lahat para head guard na makaiwas sa spear attack na ibinato ni Kiki. Biglang pumutok ang isang putok sa harap mismo ng mukha ni Boss Beard at nawasak ang kickwise spear, na halos pumatay kay Boss Beard. Tapos may narinig siyang boses ng babae. Babala sa Boss Beard, huwag maging pabaya sa kanyang pagbabantay sa larangan ng digmaan. Iyon ay si Mai Sholko pala. Nakatayo sa puno ang matigas na babae na may dalang mahabang bar aisles na sandata. Sabi Mai Shol, ang basura, na tulad ni Boss Beard, ay talagang medyo maswerte dahil makakakilala siya ng isang pambihirang katutubo. Agad namang ngumiti ng malapad ang may balbas na amo at natuwa nang makitang mabilis na dumating ang chairman. Ibinigay ni Boss Beard ang natitirang problema kay Mai Shol at hindi ko na siya guguluhin pa. Sinabihan ni Mai Shol ang balbas na lalaki na umalis kaagad upang hindi makaistorbo. Napagtanto ni Kiki na level 85 si Mai Shol, at ang babae ay naglalabas ng napakadelikadong hininga, kaya sigurado si Kiki na napakarami na nang napatay ni Shol, at baka wala na siyang pagkakataong manalo. Dahan-daang umatras si Kiki para makatakas, pero bigla na lang nabaril lahat ng direksyon ni Mai Shol. Sinabi ng mabangis na babae na walang sino man ang maaaring magkusa na makatakas mula sa aking mga mata maliban kung sila ay mamatay. Bumaba mula sa puno ang matikas na babae at pinakiusapan si Kiki at ang kanyang mga alaga na huwag magpabeya kung ayaw nilang mamatay kaagad. Nang lumingon sina Kiki at Miao Bao, laking gulat nila nang makita ang isang spider robot na gumagapang patungo sa kanila. Mabilis na itinulak ni Kiki ng banayad si Miao Bao, isang dimensional ng hawla na nilikha at agad na nakulong si Kiki. Agad na nataranta ang pusa nang makita ang kanyang kapareha na nakulong ng ganoon. Kaya't sinubukang iligtas ng munting pusa, ngunit pinigilan ni Kiki ang pusa na tumulong at tumakas na lang dahil masyadong malalakas ang mga kalaban nila sa pagkakataong ito, kaya hindi nila kayang ang babaeng may malungkot na mukha. Umalis na rin si Miao Bao. Sinabi ng pusa na hihingi ito ng tulong sa isang tao at umaasa na makakaligtas si Kiki. Sinubukang habulin ng may balbas na amo ang pusa, ngunit pingilan siya ni Mai Shol sa pagsunod. At sinabing nasa kamay nila si Kiki kaya maya-maya ay tiyak na babalik ang mga buhay na nilalang mamaya. Sinabihan ni Mai Shol si Boss Beard na manatili dahil may gagawin siya. Ipinaliwanag ni Mai Shol na si Kiki ay malapit ng maparalisa ng anestesya at ang babaeng ito ay dadalhin sa isang tagong lugar upang itago ang kanyang katawan. Habang hinihintay nilang matapos ang kanilang business, nagbabala si Mai Shol na dapat manatiling buo ang babae. Ngumiti ang balbas na lalaki at sinabing hindi ako gagawa ng ganoong kaliit na pagkakamali, kaya hindi na kailangang mag-alala ang chairman. Pagkatapos noon, tinanong ni Mai Shol kung ano ang tiyak na lakas ni Yuo na nagawang buksan ang level 40 dungeon. Sagot ni Beard, noong una, akala ko si Yuo ay isang pangalawang henerasyong inapo ng isang napakayamang pamilya na mahilig maglakbay ng mag-isa. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali na sundan ang binata, natuklasan niya ang katotohanan na ang lakas ng binata ay hindi maaarap. Kahit na hindi ka kailanman direktang nakikialam sa labanan, ang labanan ng Dragon Race, mga alagang hayop at level 50 plus fighters na laging nasa tabi niya, ay hindi karaniwang mga tao. Iniisip ni Mai Shol na talagang kawili-wili si Yuo.